Kabanata 1421. Hindi ako, sagot ni Lucy. Nang isubo ni Hector ang isang piraso ng karne, mabilis na nagtanong si Lucy, "Kumusta?" Tumango siya at sumagot, "Hindi masama." Sinuportahan ni Lucy ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay habang namumulaklak ang ngiti sa kanyang mukha. Pumili si Hector ng isang piraso ng karne at inilagay ito malapit sa kanyang bibig. Saglit siyang natigilan, pero hindi nagtagal binuka ang bibig at kinain ito. Dumidilim na ang langit, at nagsisimula ng maliwanagan ang lungsod ng mga ilaw na niyan. Pagkatapos nilang kumain, umupo sila sa sofa at nanood ng pelikula. Si Lucy ay may hawak na unan sa kanyang mga kamay at snuck isang sulyap sa Hector nang makita niya ang mga protagonists passionately kissing each other. Nang maramdaman ang tingin nito, iniikot ni Hector ang kanyang ulo. Ano bang problema? Agad niyang iniwasan ang tingin. Wala lang. Kumunat pataas ang sulok ng kanyang mga labi habang patuloy. Ano ba ang nasa isip mo? Wala lang, wala naman akong iniisip, sagot ni Lucy na makapal ang boses sa hiya. Ngayon lang siya nagkaroon ng relasyon, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin ng normal na mag-asawa kapag paggastos ng oras na magkasama. Inilapag ni Hector ang braso sa tapat ng sofa at sumandal sa kanya. Talaga, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Lucy nang bigla siyang lapitan. Dahan-dahan niyang inikat ang kanyang ulo sa matugunan ng kanyang mga mata, pinindot ang kanyang mga labi, at hinalikan siya pagkatapos mustering up ang lakas ng loob. Pagkatapos nun, ibinaon niya ang ulo sa una na hawak niya. Napatawa ng malalim si Hector nang makita kung gaano kapula ang mga dulo ng mga tainga nito. Kinurot niya ang mga pisngi nito sa kanyang mga kamay at pinilit itong salubungin ang kanyang tingin. Ito ba ay isang uri ng drill? Damilat si Lucy pero hindi siya nagsalita. Dahan-daang idiniin ni Hector ang kanyang mga labi sa kanyang labi. Parang mas lalo siyang naging magaling sa paghalik kaysa sa ilang araw na siya bago. Hinawakan ni Lucy ang unan gamit ang kanyang mga kamay ng mahigpit habang sinusundan ang kanyang mga lid at mas lalo pang nahulog sa halik. Mahusay niyang ibinuka ang mga ngipin nito, at natulala si Lucy. Habang lumalalim ang halik niya, napapagod siya sa pagsipsip nito. Sa wakas ay naranasan ni Lucy ang ibig sabihin ng mawala ang isang tao habang naghahalikan. Mabilis ang paggala ng puso niya, at huminga siya ng mabigat habang namumula ang mga pisngi niya nang umalis ito ang kanyang mga labi. Paano mo ginawa? Paano ka naging napakahusay sa paghalik? Pinindot ni Hector ang dulo ng ilong nito sa pisngi nito, at ang kanyang hininga ang nagpasilaw sa kanyang balat. Natutunan ko ito sa pelikula. Hinaplos niya ng palad ang leeg nito at hinaplos ang mukha nito sa kamay niya. So, itutuloy ba natin? Magulo ang ulo ni Lucy ngayon, at tumango siya. Hinawakan siya ni Hector at ipinagpatuloy ang halik. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat nito at hinigpitan ang kanyang mga daliri. Kinabukasan, sa Soul Jewelry Branch, si Lucy ay gumagawa ng kanyang sarili ng isang tasa ng kape sa pantry. Napuno ang kanyang isipan ng mga imahe ni Hector na hinahalikan siya mula noong nakaraang gabi, at ang kanyang mga pisngi ay may tinge na may bahagyang pamumula. Nadaman niya na si Hector ay tunay na isang mabilis na mag-aaral. Ilang araw pa lang ay natuto na siyang maghalik, at medyo na, adik na. Gayunman, nagulat siya na hindi na ito nagpatuloy noong nakaraang gabi. Naghanda na siya para dito. Maaari bang hindi siya sapat na kaakit-akit? Natigilan si Lucy at ipinatong ang kamay sa kanya noo. Ano ang ba ang iniisip ko? Kudlit, Lucy. Nagulat siya sa boses ni Noemi, at muntik na niyang ibagsak ang kanyang tasa. Inikot niya ang kanyang ulo at sinabing, "Naomi." Hinailan ni Naomi ang drawer at kinuha ang isang pakete ng tsaa. Ano ba naman? Mukha kang may ginawang mali. Hindi naman ako. Ibinaba niya ang ulo. Ngumiti si Noemi at nagpatuloy. Balita ko may relasyon kayo. Ha? Narinig mo ba ito sa ibang tao sa opisina? Oo nga. Lumapit si Noemi sa kanya. Kakaiba ang ugali mo lately. Madalas kang mag-gok at mag-giggle mag-isa, na kung saan ay isang beat tulad ng sa akin kapag ako ay nagkaroon ng crush sa asawa ko. So, may nakikita ka ba, o may crush ka ba sa isang tao? Bumilis ang takbo ng puso ni Lucy, at iniwasan niya ang tingin. Hindi naman ako nagkaka-crush sa isang tao. Hindi man nila naipaalam sa publiko ang kanilang relasyon, nagkikita sila ngayon. So, ibig sabihin, may nakikita ka ngayon. Oo, sagot ni Lucy. Since may relasyon kayo, bakit hindi mo masabi sa ibang tao ang tungkol dito? Kita mo,
Yung mga tao sa office ay curious about your status, so bakit hindi mo nalang ipaalam sa publiko ang relasyon ninyo? Kabanata 1422. Biglang natahimik si Lucy. Tumingin sa kanya si Noemi at nagtanong, ano ang problema? Habang nakababa, pinasigla ni Lucy ang kanyang kape at sumagot. Wala pa kaming sinasabi sa iba tungkol sa relasyon namin. Natigilan si Noemi. Bakit nga ba? Hindi rin alam ni Lucy. Ngayon lang niya tinanong si Hector kung dapat ba nilang gawin ang kanilang relasyon public o ay hindi. Nag-aalala siya na baka pag-usapan sila ng mga tao sa kumpanya sa likod ng kanilang mga likod kung ginawa nila sa publiko. Kasi nga, pinsan ni Hector si Maisie. Napabuntong hininga siya ng walang magawa at sumagot, hindi ito maginhawa. Dahil ba ayaw niyang malaman ng ibang tao ang relasyon ninyo? Nope. So, ayaw mong malaman ng ibang tao kung sino siya. Napatulala si Lucy. Wala siyang sinabing kapalit, ngunit alam ni Noemi na tama ang hula niya rito. Siya chuckled bahagyang at sinabi, hayaan mo akong hulaan. Pinsan ba ni Miss Vanderbilt? Nagulat na tumingin si Lucy kay Naomi at kinakabahan na nagsabi, paano mo nalaman na pinsan iyon ni Miss Vanderbilt? Nang dalhin ka ni Miss Vanderbilt sa celebration party ng pinsan niya, sinabi ng hipag ko na may patuloy sa inyong dalawa. Hindi ako naniniwala noon, pero mukhang nagkamali ako. Tinatakpan ni Naomi ang bibig at ngumiti. Nahiya si Lucy. Nakalimutan niya na ang hipag ni Noemi ay asawa ni Helios. Siya ay naging doon sa gabing iyon. Oh gosh, ibig bang sabihin nito ay alam na rin ni Miss Vanderbilt ang tungkol dito? Sa Z-Star, ang balitang binababa ni Hector ang sarili para idisenyo ang hitsura ng mga artista sa kabila ng pagiging may-ari ng hindi nagtagal ay kumalat ang Z-Star sa buong kumpanya, at ang lahat ng mga empleyado ay nasiyahan kay Hector. Pangunahin ito ay dahil si Hector ay pababa sa lupa. Siya ay napakamatyaga sa bawat empleyado at siya mismo ang gumawa ng karamihan sa trabaho. Sa ikalawang araw matapos sakupin ng Z-Star, itinaguyod niya at ibinigay ang mga pangunahing tauhan na naging api ng Z-Star para sa taon ng isang taasan. Nang makita ni Trident si Hector, nasa dressing room na ito. Nagtuturo siya sa isang makeup artist sa tabi niya. Ang makeup artist ay nakikinig ng mabuti at tumango paminsan-minsan. Kumatok si Trident sa pinto, at itinaas ni Hector ang ulo. Iniabot niya ang brush sa katabi niya at umalis kasama si Trident. Nang nasa corridor na sila, nagtanong si Hector, ano bang problema mo? Sabi ni Trident, narito ang pamilya mo para hanapin ka. Biglang natahimik si Hector. Sinundan niya si Trident papasok sa opisina, at ang iilang taong nakaupo sa sofa ay mga kamag-anak niya mula sa Coralia. Gayunpaman, hindi siya pamilyar sa mga ito dahil ilang beses lamang niya silang nakilala ng kanyang lola. Heke, napakaraming taon na, at naging may-ari ka na ng isang entertainment company. Hindi kami naniwala nung sinabi sa amin ng lola mo ang tungkol dito, pero parang nagkamali kami. Mas magalang sila kapag kausap si Hector ngayon. Umupo si Hector sa sofa at nagtanong, paano ka, matutulungan? Nagkatinginan ng iilang kamag-anak at ngumiti. Eto ang bagay. Heki, big boss ka na ngayon. Di ba ang iyong maliit na pinsan ay nagsasabi na gusto niyang lumabas at trabaho, kaya iniisip namin na baka makatulong ka sa kanya ng kaunti. Sa madaling salita, gusto nilang tanggapin niya ang kanilang mga anak sa kanyang kumpanya. Napatingin si Trident kay Hector. Nasanay na siya sa mga bagay na ganito. Sa sandaling ang isang tao mula sa isang pamilya ay naging matagumpay, ang mga kamag-anak na iyon na hindi pa nakikipag-ugnayan sa loob ng ilang taon ay magpapakita bigla at humingi ng tulong. Si Hector dati ay isang mabuting walang kabuluhang delinquent. Nag-aalinlangan sila nang umikot ang kanyang lola at nagyayabang kung gaano katagumpay ang kanyang apo ay naging. Gayunpaman, sinundan pa rin nila siya dito dahil gusto nilang malaman kung totoo ito o hindi. Hindi nila inaasahan na medyo maayos ang kalagayan ni Hector, kaya gusto nilang makakuha ng pabor sa kanya. Matagal silang tiningnan ni Hector at ngumiti. Pasensya na po, parang hindi kita matutulungan. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mga kamag-anak nang marinig nila ang sinabi ni Hector. Ano bang pinagsasabi mo, Heki? May-ari ka ng company ngayon, so paano mo kami hindi tutulungan? Kabanata 1423. Tama na nga. Kami ang tumulong sa iyo noong may problema ang pamilya mo. Ngayon na ikaw ay maging successful, nakalimutan mo na kami. Magkahawak ang mga kamay ni Hector at bahagyang sumandal sa unahan.
Umupo siya na medyo nakakalat ang mga binti at sinabi, ang dahilan kung bakit mo tinulungan ang aking pamilya ay dahil gusto mong makuha ang mga bagay sa ilalim ng aking tiyuhin pangalan. Sa madaling salita, may sarili kang motibo sa pagtulong sa amin. Bukod pa rito, hindi ako pamilyar sa inyong lahat, at dahil wala ka pang inaalok na tulong sa akin, bakit kita tutulungan? Heke, paano ka naman magsasalita ng ganyan? Yun lang ang sasabihin ko. Wala akong magagawa sa iyo, kaya sana umalis ka na. Naging malupit ang mukha ng mga kamag-anak na iyon. Hindi nila inaasahan na direktang tatanggihan sila ni Hector. Dahil wala silang makukuha sa kanya, wala silang nervyos na manatili at umalis sa galit. Pagkabalik nila, agad nilang inireklamo ang pag-uugali ni Hector kay Heidi. Tumawag si Heidi kay Hector, at inamin ito ni Hector. Ayoko silang tulungan. Paanong hindi mo sila matutulungan, may sinabi ba sa iyo si Maisie? Sinasabi ko sa iyo, hindi ka dapat makinig sa kanyang. Masama ang buto niya at walang respeto sa mga matatanda niya. Matututo ka ba sa kanya at itatanggi mo ang sarili mong lola at amo? Hector, pinalaki kita. Ay ibinigay sa iyo ang lahat ng gusto mo, kaya paano mo ako hindi matutulungan sa pagkakataong ito? Gusto lang nila ang mga anak nila. Magtrabaho sa iyong kumpanya, at ibinaba ni Hector ang tawag. Nang tawagin ulit siya ni Heidi, binaba niya ang telepono. Sumandal siya sa likod ng upuan at naramdaman pagkabigo. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit ayaw ng pinsan niya sa lola niya. Ang pagpapalaki ng kanyang lola ay sum-ire sa buhay ng kanyang sariling kapatid na babae, kaya hindi siya makapaniwala sa kanyang lola anymore at hayaan na lang niyang sirain ang buhay niya. Sa gabi, sa Lakeview apartment, naglalaro si Lucy ng phone sa sofa. Just when she was debating kung dapat ba siyang magpadala ng message Tio Hector at tanungin kung umalis ba ito sa trabaho o hindi, tumunog ang doorbell. Tumayo siya at tinungo ang pinto. Siya, gayunpaman, ang taong nakatayo sa harap ng pinto ay si Elaine, nakatitig ito sa kanya at sinabing, ikaw akala mo ako si Hector. Natigilan si Lucy. Ano ba ang ginagawa mo dito? Ipinakita ni Elaine kay Lucy ang bag na hawak niya na amoy barbecue. Bumili lang ako ng barbecue. Gusto mo ba ng inumin? Umupo sa sala sina Elaine at Lucy. Kinulong ng dalawa ang mga bote ng beer sa kanilang mga kamay, at ibinaling ni Elaine ang kanyang ulo upang tanungin si Lucy, aling stage na ba kayong dalawa? Saglit na natulala si Lucy at sumagot, hindi gaanong progreso. Pinulot ni Elaine ang isang skewer ng barbecued meat at sinabing, ha, hindi ako naniniwala na hindi siya pumunta sa iyong bahay noong wala pa ako. Ibinaba ni Lucy ang ulo sa hiya at hindi na nagsalita. Tinulak siya ni Elaine ng siko at pinindot pa. Ano bang problema, hindi mo pa siya binibabo? Itinulak siya ni Lucy sa isang tabi at sumagot, tigilan mo na. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Natatawang sabi ni Elaine. Pareho silang kumain ng pagkain at uminom ng beer hanggang alas 11 ng gabi. Nagpa siya si Elaine na matulog sa bahay nila since lasing na siya. Sumulong si Lucy at naglinis ng sala. Sa katunayan, nakikinig na siya sa galaw ng katabi simula nang magpakita si Elaine hanggang sa mahulog siya natutulog. Gayunpaman, hindi pa umuwi si Hector. Gabi na, at hindi man lang niya ako pinadala ngayon. Ibinaba ni Lucy ang ulo. Kahit may relasyon sila ni Hector, medyo hindi siya sigurado sa nangyayari. Kasi, ngayon lang sila nagkaayos kahit papaano. Hindi niya masabi kung talagang gusto siya ni Hector o hindi, pero hindi niya nararamdaman na si Hector ay isang taong lokohin mo siya. Siguro ay nag-overthink ako. Habang nag-iisip siya, nakatanggap siya ng text message sa kanyang telepono. Galing ito kay Hector. Tinignan ni Lucy ang text message at nagmadaling binuksan ang pinto. Nakatayo si Hector sa harap ng pinto. Iniunat niya ang kanyang mga braso palabas at hinayla siya sa kanyang yakap. Uminom siya ng alak. Kabanata 1424. Nagmamadali si Lucy na sumulong para suportahan si Hector, at nag-atubili siya. Hindi naman siya matangkad. Siya lang ay 5 feet 3 inches, samantalang si Hector was 6 feet 2 inches. Halos hindi na siya mahawakan ng babae, at muntik na silang mahulog sa sahig. Bakit? Bakit ang dami mong ininom na beer? Ipinahinga ni Hector ang kanyang baba sa balikat nito at chuckled. Nang huminga ito sa leeg nito, kiniliti siya nito, at sumabog ang balat nito sa goose flesh. Kailangan kong i-entertain ang customer ko, kaya medyo uminom ako ng sobra. Hindi nang ahas si Lucy na buhatin siya papasok sa kanyang apartment. Kasi nga, natutulog sa loob si Elaine, at nag-aalala siya na baka gisingin siya ng mga ito.
Kaya, dinala siya ng babae sa apartment nito, ngunit ang kandado ng apartment nito ay isang combination lock. Ano ang password? Idinampi niya ang kanyang mga labi sa tenga nito at sinabi ang password. Huminga siya ng malalim at ipinasok ang password. Binuhat siya nito sa kanyang kwarto, at nang siya ay inilapag siya sa kama, hinawakan niya ito sa kanyang mga braso. Huwag ka nang umalis, okay, sige, hindi na ako pupunta. Mahigpit na pinindot ni Lucy ang kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang inilalayo ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Hayaan mo na, hayaan mo akong tuck-in ka. Lasing na lasing si Hector, at napatingin ito sa kanya ng malabo niyang mga mata. Hinaplos niya ng daliri ang mga labi nito. Lucy, tawag niya sa pangalan nito sa napakalambot at banayad na tinig. Nang ang hininga nito ay nagpapastol sa balat ng babae, parang may balahibo na kumikislap sa puso niya. Nagkarera ang tibok ng puso niya, at sumagot siya, oo, nandito ako. Madilim ang silid, at ang malabong kapaligiran ay parang mansanas na tuksuhin ng sangkatauhan. Habang papalapit si Hector sa kanya, lalong bumibilis ang pagtibok ng puso ni Lucy. Nang hahalikan na niya ito, tumigil ito at nagpumiglas ng hoarsely. Ako ang lasing, pero bakit mas pula ang mukha mo kesa sa akin? Ito, mainit dito. Lasing na ako, sagot niya na may ngiti sa mukha. Nilunok ni Lucy at iniwasan ang kanyang tingin. Kung lasing ka, dapat magpahinga ka muna. Kinurot ni Hector ang pisngi nito sa kanyang mga kamay at inulit, lasing ako, kaya ito ang iyong pagkakataon. Pinindot niya ang kanyang mga labi sa pisngi nito upang maramdaman ang init sa balat nito at idinagdag, maaari mong gawin ang anumang bagay mo gusto mo sa akin. Blanko ang utak ni Lucy. Napabigla siya sa kanyang mga bisig at sumuko sa pag-iisip. Banayad na hinalikan siya ni Hector, at nag-flutter ang mga pilikmata nito. Hindi niya alam kung malakas ang hininga ng lalaki na may alkohol ay magpapalasing sa mga tao, ngunit siya ay lasing. Lucy, mahinang tawag nito sa kanya. Inilipat niya ang kanyang mga labi sa leeg nito at sinabing, masaya na nakilala kita. Natigilan si Lucy. Matapos ang mahabang panahon, ngumiti ito ng may luha habang iniunat ang kanyang mga braso pasulong upang yakapin ito. Feeling ko rin napakaswerte ko na nakilala kita. Pinunasan ni Hector ang luha sa mukha nito gamit ang daliri at binaligtad para palalimin ang halik. May malabong tunog ng susurrasyon sa hangin, at hubad ang dalawang tao sa kama. Ibinaon ni Lucy ang sarili sa kanyang balikat, at humigpit ang kanyang mga daliri. Nang magising si Elaine sa umaga, uhaw na uhaw siya, kaya pumunta siya sa sala at kumuha ng tasa ng tubig. Lucy, groggily ang tawag niya kay Lucy, pero walang sumagot sa kanya. Naging matino siya sa isang iglap at umikot para hanapin si Lucy. Pumunta siya sa banyo at ang balcony, pero walang tao doon. Saan na ba siya napunta? Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Lucy. Sa kabilang banda, inabot ni Lucy ang kanyang cellphone in a daze at sinagot ang tawag. Oo, parang tulog pa rin siya. Nasaan ko? Tanong ni Elaine. Ako ay. Bago pa man matapos ni Lucy ang kanyang pangungusap, niyakap siya ng lalaking nasa likod niya, at siya nagising agad. Ako, babalik ako mamaya. Ibinaba niya ang tawag. Nakatayo sa balkonahe at nakatingin sa kanyang telepono, tila may napagtanto si Elaine at tumingin sa katabing apartment. Ibinaba ni Lucy ang kanyang telepono at lumiit sa kumot. Ibinaon ni Hector ang ulo sa leeg nito at hinalikan ito. Hindi mo ba sasabihin sa kanyo? Ako, ayoko siyang takutin. Binaligtad siya ni Hector, at tinakpan niya ng mga kamay ang mukha niya habang nahihiya siyang tumingin sa kanya. Huwag mo akong titigan. Napatawa siya at inilapat ang kamay sa noo. Ngayong nakuha mo na ako na ang lahat sa iyo. Kabanata 1425. Namula ang mukha ni Lucy. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Nagulat si Lucy, at tinakpan niya ang sarili sa kumot. Sa tingin mo ba ay kapatid ko iyon? Oh gosh! Paano ko sasabihin sa kanya ang nangyari ko? Ay nakikita kong gaano siya kabado, Hector hindi na napigilan ang sarili at nagpalabas ng isang pusong tawa. Sige na ako na ang baalang sumagot sa pinto. Tumayo siya at nagbihis, pumunta siya para buksan ang pinto, pero nakakagulat na ang nakatayo sa harap ng ang pinto ay hindi si Elaine kundi ang kanyang ama na si Yorick. Natigilan si Hector nang hindi niya inaasahan na magpapakita roon ang kanyang ama. Itay, ano ba ang nagdala sa iyo dito? Nandito ako para makita ka. Tinawagan ka ulit ng lola mo kahapon. Gustong pumasok ni Yorick sa bahay, pero hindi siya pinayagan ni Hector. Inilagay niya ang sarili niya ay harap ng pinto at tumingin sa master bedroom.
Saglit na natigilan si Yorick at nakita niya ang isang fleeting figure sa siwang ng pinto patungo sa amo kwarto. Sinabi sa kanya ng kanyang hunch na babae ito. Matapos magbihis ni Lucy, sumilip siya sa siwang ng pinto, ngunit laking gulat niya nang hindi ito ang kapatid niya. Siya ba ang pamilya ni Hector? May tao ba sa kwarto mo? Tanong ni Yorick. Oo, sagot ni Hector. Tumango si Yorick at mahinahong nagpatuloy. So hindi ko ba siya nakikito? Saglit na nagdalawang isip si Hector bago sumagot, she's kinda shy. Nakikita ko. Kung ganyan, siguro dapat hintayin kita sa labas. Hindi naman kailangan iyan. Lumabas ng kwarto si Lucy at inalok si Yorick ng isang nahihiyang ngiti. Nilapitan niya si Hector at nakangiting bati ni Yorick. Nice to meet you, sir. Katabi ko lang ang bahay. Hindi mo na kailangang lumabas. Since may mga bagay pa kayo gawin, babalik muna ako. Mabilis siyang bumalik sa kanyang apartment at isinara ang pinto. Nagtago siya sa likod ng pinto, at ang kanyang nasa lalamunan niya si Hart. Hindi niya inaasahan na agad niyang makikilala ang ama ni Hector. Hindi pa siya handa para dito. Yo, bumalik ka na, sabi ni Elaine nang lumabas siya ng restroom na may toothbrush sa bibig. Parang minaliit kita, mas mabilis ka pa sa akala ko. Tumahimik ka, pumasok na naman si Lucy sa kwarto niya. Habang nakasandal sa pinto, nagpatuloy si Elaine. Wala namang dapat ikahiya. Pareho kayong matatanda, kaya may tiyak na mangyayari dahil may relasyon kayo, di ba? Nang hindi siya sinagot ni Lucy, nag-click siya ng dila at bumalik sa banyo para linisin ang sarili. Samantala, kumuha si Hector ng isang tasa ng tubig sa kanyang ama at sinabing, dahil sinabi na ng lola ko mo lahat, hindi na ako magpapatalo sa paligid ng bush. Umupo siya sa sofa at sinabing, wala akong balak na tulungan sila. Nakuha ng pinsan kong biyenan ang kumpanya, at tinutulungan ko lang siya na pamahalaan ito. May sarili akong mga dapat gawin, at wala akong oras para tulungan mo sila. Kung sasaksakin nila ako sa likod, paano ko haharapin si Maisie at ang pinsan ko? Nanatiling nakababa si Yorick at sumagot, naiintindihan ko. Hindi mo kailangang mag-alala sa kung ano ang iyong sabi ni Lola, at hindi rin ako nandito para hikayatin kayong tulungan sila. Kilala na niya ang kanyang ina. Bukod dito, ang kanyang anak ay nakaisang bagong dahon at naging mas mahusay kaysa sa dati niyang nakaraan. Maging ang kanyang kasalukuyang asawa ay sumuporta sa mga ideya ng kanyang anak, kaya wala siyang dahilan upang pilitin itong bumalik sa kung paano siya. Kasi, kailangan ng lahat na lumaki. Itinaas ni Yorick ang ulo na parang may naisip. Heke, girlfriend mo ang babaeng yun, di ba gaano na ba kayo katagal nagkikito? Pinindot ni Hector ang kanyang mga labi at sumagot, kailan lang? Seryosong sabi ni Yorick, alam kong, panahon na para pumasok ka sa isang relasyon. Buti na lang may girlfriend din, pero pwede ba siyang maging katulad ng isang iyon? Si Hector ang nag-interject. Hindi siya. Speaking of that woman, hindi siya kinamuhian o kinagalitan ni Hector. Sa halip, nadama niya na dapat niyang pasalamatan ito. Kasi nga, siya ang nagturo sa kanya na maging makatotohanan. Tumango lang si Yorick. Mabuti na nga kung ganoon. Hindi rin naman siguro siya ganyan. Gayunpaman, kung nalaman ng iyong lola na may nakikita ka, sigurado akong marami siyang itatanong tungkol sa kanya. Nagpunta ito nang hindi sinasabi na alam din ito ni Hector. Sa Seoul, si Maisie ay humihigop ng kanyang kape para hindi siya gising sa harap ng bintana mula sa kisame hanggang sahig. Siya ay kamalaya na ang mga kamag-anak mula sa Vanderbilts ay bumisita kay Hector sa Zestar. Tumanggi si Hector na tulungan sila, at sigurado siyang tiyak na inireklamo nila ito kay Heidi. Kabanata 1426. Itinulak ni Nolan na buksan ang pinto, at nakita siya ni Maisie mula sa refleksyon sa salamin, tumalikod, at napangiti sa gulat. Bakit ka nandito? Grip niya ang kanyang Amerikana sa likod ng upuan, at makikita na siya ay may isang lunchbox sa kanyang kamay. Nandito ako para maghatid ng pagkain sa asawa ko. Ibinaba ni Maisie ang tasa ng kape, tumakbo palapit sa kanya, at inihagis ang sarili sa kanyang mga bisig. Napaatras si Nolan sa lakas ng yakap nito at binalot ang mga braso nito sa baywang nito. Mukhang masaya ka. Paano ako hindi magiging masaya kapag ang asawa ko ang naghahatid ng pagkain para sa akin? Kinuha niya ang lunchbox mula sa kanya, lumapit sa desk, at binuksan ito. Lahat ng pagkain sa lunchbox ay nagustuhan niya. Niyakap siya ni Nolan mula sa likod at pinahinga ang baba nito sa balikat nito. Business trip ko ngayon. Ang tanghalian sa kamay ni Maisie ay naging hindi gaanong mabango sa isang iglap.
Tumalikod ito at tumingin sa kanya. Saan ka papunta? Nakalimutan mo na ba iniabot na sa akin ni Tanner ang proyekto ng Bronze Bay Hotel? Hinalikan ni Nolan ang tenga nito. So, papunta na ako sa Houston City para mag-supervise ng project for a week. Doon lang naalala ni Maisie na ito pala ang proyekto ng Bronze Bay Hotel. Kaya, tumalikod siya at binalot ang leeg ni Nolan. Umalis ka na nga, tandaan mo na mismo ako kapag nandyan ka. Matapos sabihin niyon, idinagdag niya, at alagaan mo ang iyong sarili. Huwag kang magkasakit o masyadong mapagod, baka magalit ako. Nagtaray si Nolan at pinisil ang ilong. Oo, inyong kamahalan. Tumayo si Maisie sa tiptoes para halikan siya, at inilagay ni Nolan ang kanyang mga kamay sa gilid ng kanyang baywang habang pagpapaigting ng halik. Hindi pa man nakakaalis si Nolan, itinulak ni Seyday na buksan ang pinto ng opisina. Ma'am, may matandang babae na nandito para salubungin ka. Napakunot-noo si Maisie. Nahulaan na niya kung sino iyon. Tumayo siya at lumabas kasama si Seyday. Sinabi ni Seyday na sinubukan niyang i-escort sila sa reception room, ngunit ayaw nilang sumunod sa ang kanyang mungkahi. Tulad ng inaasahan, dinala ni Madam Vanderbilt ang dalawang kamag-anak, at nakatayo sila sa harap desk, akusasyon kay Maisie at sa mga receptionist. Yung employer mo talaga mahilig sa nosy. Ako ang taong nagpalaki sa apo ko, pero siya no mas matagal na malapit sa akin ngayon. Hinikayat pa niya ang apo ko na putulin ang ugnayan sa kanyang pamilya. Ang pagkakaroon ng gayong apo ay tunay na isang kalamidad. Nag-cruise si Maisie at nakinig sa kanilang talakayan ng walang putol hanggang sa isa sa mga kamag-anak na pagtanto na naroon siya at hinayla si Heidi. Tumingin si Heidi sa direksyon ni Maisie, at agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sa wakas ay lumabas ka na. Makinig ka sa akin, Maisie Vanderbilt. Hindi nakikinig si Hector sa akin ngayon dahil nang sa iyo. Actually tinanggihan niya ang request ko. Hindi nang ahas ang ibang empleyado na magsalita ng marami. Nakinig lang sila kahit ngayon lang nagrereklamo sa kanila si Heidi. Kasi nga, pamilyar na pamilyar sa kanya ang mga matatandang empleyado ng kumpanya. Ngumiti naman si Maisie. Lola, hindi ka na bata. Paano ka pa rin energetic sapat na upang dumating ang lahat ng paraan dito sa gumawa ng kaguluhan? 27 years old na si Hector ngayong taon. Sa tingin mo ba siya pa rin ang 7-year-old boy na minsan ay nanirahan sa iyo? Kapansin-pansin ang isa sa mga kamag-anak at sinabing, Maisie, isa ka ring ina. After so many years, hindi mo pa rin alam kung paano mo ipapakita ang respeto sa mga matatanda mo. Hindi naman sa hindi ko alam kung paano. Kaya lang ayaw ko. Hindi sila iginagalang ni Maisie, at bahagyang naglaho ang kanyang tingin. Pwede bang huwag mo nang ipagyabang? Ang seniority mo sa katunayan, maaari kong ipakita sa iyo ang ilang paggalang mula sa oras-oras, ngunit ito hindi ibig sabihin na papayag ako sa kayabangan mo. Una, hindi mo ako ipinanganak o pinalaki. At pangalawa, hindi ako close sa inyo. Hindi na lang sa hindi naman Vanderbilt ang apelyido mo. Bakit mahilig kang maglagay ng kamay sa negosyo ng Vanderbilts ang dami? Hindi na nakapagsalita ang dalawang kamag-anak. Nahiya na si Heidi. Wala akong pakialam. Huwag ka nang makialam pa sa mga gawain ng apo ko. Hindi pa ako nakikialam. Inunat ni Maisie ang kanyang mga kamay at ngumiti. May sariling mga kaisipan at plano si Hector, kaya ang kailangan ko lang gawin ay suportahan siya bilang pinsan niya. Hindi na lang sana siya na ngayon ang makakapag-solve ng mga problema niya mag-isa, so bakit ako makikialam sa mga bagay-bagay niyo? Kabanata 1427. Ang lakas ng loob mong sabihin na hindi ka nakikialam. Sinasabi mo ba sa akin na hindi ikaw ang instigated ni Hector? Si Heidi ay lubos na sigurado na si Maisie ang taong nag-udyok kay Hector. Hindi siya kailanman tumanggi sa anumang kanyang mga kahilingan bago ito. Tumayo si Maisie sa harap ni Heidi at nag-chuckle. Lola, ang tao ay may kakayahang magbago. Isipin mo ito, bakit gustong iwan ni Hector ang Vanderbilts at mamuhay ng malaya-malayo sa Coralia? Naisip mo na ba ito? Natigilan si Heidi. Walang paraan para maisip niya iyon. Nang sabihin ni Hector na gusto niyang pumunta sa Baseburg upang manirahan at mapaunlad ang kanyang karera, pumayag naman sila. Bukod pa rito, hindi masama para kay Hector na lumapit at umasa kay Maisie, ngunit sino ang nakakaalam na si Hector ay ilang taon na ba kayong tumigil sa pag-uwi? Kaya, paanong hindi niya pinaghihinalaan si Maisie? Itigil mo na ang mga kalokohang ito. Ang pagsama sa iyo ay walang kapupuntahang maganda. Ipapaalala ko sa iyo na nagpakasal ka na, kaya sa madalalit sabi ay hindi ka na rin isang Vanderbilt. May successful na career na si Hector ngayon.
Tigilan mo na ang panghihimasok sa buhay ni Hector. Umalis si Heidi kasama ang dalawang kamag-anak. Pinagmasdan ni Maisie habang paalis sila, umiiling, at hindi maiwasang magpalabas ng smirk. Pinapante ni Hector si Lucy sa pasukan ng kumpanya sa sandaling iyon. Inalis ni Lucy ang seatbelt, at hinawakan siya ni Hector nang malapit na siyang bumaba ng kotse. Napalingon si Lucy, at hinawakan ni Hector ang mukha nito at hinalikan siya. Nanginginig ang kanyang mga pilikmata, at nag-flush ang mga pisngi niya na parang kamatis. Pagkatapos ay may naisip siya at nagtanong, bigla akong kumilos kaninang madaling araw. Tinakat ko ba ang tatay mo? Hinimas-himas ni Hector ang tuktok ng kanyang ulo at napangiti, nakita niyang nag-aalala siya tungkol dito. Bakit naman niya mararamdaman? Hindi ko lang inaasahan na matapang kang susugod agad. Akala niya ay patuloy itong magtatago at hindi na maglakas loob na lumabas dahil sa mahiyain itong kalikasan. Ibinaba ni Lucy ang kanyang tingin. Hindi ko lang pwedeng ipalabas sa tatay mo at maghintay. Gagawin ako nito, mukhang bastos. Kailangan kong makita siya sa lalong madaling panahon. Natakot talaga siya sa naisip niyang ito. Maaga ko na bang naisip ang kinabukasan natin? Saglit na natigilan si Hector, tumitig sa kanya, at ngumiti. May sasabihin sana siya nang bigla niyang makita si Heidi na naglalakad palabas ng Seoul kasama ang dalawang kamag-anak. Nagpunta lang ba siya kay Meisho? Hector! Iniunat ni Lucy ang kanyang kamay at iniinda ito sa harap ng mga mata ni Hector nang makita na ang tingin nito ay naayos sa bintana ng kotse, at hindi siya tumugon sa kanya. Hinawakan ni Hector ang kamay nito at lumingon para tumingin sa kanya. Sige na, huwag ka nang magpahuli. Okay, nakangiti siyang bumaba ng kotse. Sumando si Hector sa likod ng upuan at pinagmasdan ang pagsakay ni Heidi at ng iba pa sa kanilang sasakyan. Matapos ang mahabang panahon, inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-message kay Maisie. Sa cafe, si Elaine ay nakaupo sa isang upuan, naghihintay ng kanyang kape. Paglingon niya, narinig niya ang dalawang babaeng katabi niya sa mesa at nag-uusap tungkol sa bagong may-ari ng Zestar. Totoo ba ito o hindi ang bagong may-ari ng Zestar ay kasama mo bago ito? Ang babaeng nakaupo sa tapat niya ay may dalawang hikaw at mabigat na makeup. Tinapik niya ang screen ng phone niya at tumatawa. Hector Vanderbilt ang pangalan niya. Dati siyang fag at nililigawan ako noon, at nagawa ko day-in siya sa 5,000. Ang taong iyon ay naging may-ari ng isang kumpanya ngayon. Makikilala ka pa rin ba niyo? Matagumpay na sagot ni Cindy, hindi mahalaga kung kaya niya akong makilala o hindi. Anyway, nagawa ko naman day-in mo siya minsan, at madaday ko na naman siya. Bukod pa rito, siya ay tulad ng isang dalisay at inosenteng tao, at maniniwala siya sa akin basta tama ang paggamit ko ng mga sinasabi ko. Hindi naniwala sa kanya ang babae. Ilang taon na rin at siguro ilang girlfriends na rin ang nakadate niya simula noon. Maaalala ka pa rin ba niyo? Itinaas ni Cindy ang phone. Ano ba naman ang dapat matakot nang magsinungaling ako sa kanya na natulog siya sa akin? Naniwala siya. Nang sabihin ko sa kanya ako wish to break up, hindi rin siya pumayag sa proposal ko. Lumaki na ang anak ko ngayon, at ako naghahanap pa rin ng magiging ama niya. Kaya ko pang isama ang anak ko kapag nakilala ko siya. Hindi ko maniwala ka na ipagkakaila niya. Pagkasabi niya nun, nakita niya agad na may nag-record ng video niya at tumayo. Ano sa palagay mo ang ginagawa mong pelikula? Kabanata 1428. Si Elaine ang nag-save ng video. Tuldok. May gusto talaga magdala ng ibang lalaki anak na babae sa bayaw ko at ipaubaya sa kanya ang responsibilidad ng ibo. Sino ba ang bayaw mo, galit ka ba? Tumayo si Cindy at lumapit sa kanya, balak niyang kunin ang telepono. Sa kasamaang palad, mabilis na inilagay ito ni Elaine, at hindi niya ito nakuha. Ang bayaw ko ay ang Hector na maraming beses mong nabanggit sa nakalipas na ilang minuto. Isinubo ni Elaine ang kanyang collar at nagtatawanan. Pareho kaming babae. May magagawa ka bang makabubuti sa reputasyon ng kababaihan? Ito ang una kong oras na nakakasalubong ang isang taong kasing walang hiya mo. Ikaw, ano bang problema ko nag-stutter ka at hindi ka na rin makapagsalita ng maayos ngayon? Di ba hayaan mo akong sabihin ikaw, hinahamak ko ang mga babaeng malusog at may kakayahan, ngunit ang tanging bagay na palagi nilang iniisip ay pagiging isang parasito at nakatira off ang ibang tao sa lahat ng oras. Lahat ng iniisip mo sa buong araw ay kung paano mo magagawa kumuha ng pera mula sa mga lalaki nang hindi na kailangang maglagay ng anumang pagsisikap. Girl, pulubi ka bo. Nag-flush ang mukha ni Cindy at nagsisimula ng maging purplish. Ano ba ang sinabi mo lang?
Sunod-sunod silang tiningnan ng ibang guests. Sa oras na ito, lumapit ang manager ng cafe. Pasensya na po mga babae, pero sabi po ng may-ari ng premises na hindi po kayo welcome dito, kaya sana po umalis na po kayo. Ituturo sana ni Elaine ang sarili at may sasabihin, pero nagmamadali ang paliwanag ng store manager. Ako hindi ikaw ang tinutukoy kundi sila instead. Naiinis si Cindy. Napagtawanan lang ako ng slot na ito, at pinalalayas na ako ngayon. Siya ay ganap na pick. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Nagpunta kami dito at binayaran ang iyong mga produkto at serbisyo, na gumagawa sa amin pati mga customer mo. Kaya, bakit mo lang kami pinalalayas? Panipi, ngumiti ang store manager. Sinabi ng may-ari na since kayong dalawa ay nagsasabuatan sa tindahan namin kung paano manloloko sa mga lalaki ng pera, ang maaari lang naming hilingin sa inyong dalawa na umalis para sa kaligtasan ng aming ari-arian at iba pang lalaki mga customer. Nagtawanan ng mga nakapaligid na panauhin. Mukhang nahihiya ang kaibigan ni Cindy. Wala siyang ginawa, gayunman ay nainsulto rin siya dahil pumunta siya dito kasama si Cindy. Galit na galit siyang nag-impake ng bag at umalis. Nang makitang umalis na ang kanyang kaibigan, hindi na naging walang hiya si Cindy kaya nanatili pa siyang bumalik. Nag-aalab siya sa kanila at tumakbo palabas ng kafe. Napalingon si Elaine para tingnan ang manager ng tindahan. Medyo nakakatawa ang employer mo. Sana makilala ko siya. Sa pangkalahatan, kapag ang mga customer ay lumikha ng isang pag-aalsa sa isang tindahan, ang isang maayos na may-ari ay pipiliin na magtanong sa mga partido kasangkot upang ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng kanilang sarili habang sila ay nag-aalaga ng mga customer emosyon. At a more assertive owner ay tatawag na lang ng pulis at ipaubaya sa kanila ang bagay na ito. Pero iba ang may-ari ng cafe na ito. Diretso niyang pinaalis ang mga ito nang hindi tumatawag ng pulis o stepping forward para may persuade sila, at nagawa niya ito na may hint ng dark comedy. Ito ay executed to perfection na kahit ako curious sa identity niya ngayon. Natawa naman ang store manager. Ang aming may-ari ay isang makatwirang tao. Siya ay tunay na isang napakamakatwirang tao. Nilulutas niya ang problema sa pamamagitan ng pagtugon sa ugat na sanhi. Tumango si Elaine. Kinuha ang kape na iniabot sa kanya ng isa sa mga barista, at aalis na sana nang may pumihil sa kanya. Tumalikod si Elaine, at bumaba ang isang lalaking mukhang nasa 30s. Ang kanyang hitsura ay mukhang pino at banayad, marangal at kaaya-aya. Nakangiting nilapitan siya ng store manager. Sir, nagulat si Elaine. Ikaw ba ang may-ari ng kafe na ito? Ang kafe na ito ay ilang taon nang nasa negosyo, at regular siyang customer mula pa noong pagtatatag. Gayunman, ngayon lang niya ito nakita. Tumango lang ang lalaki. Regular customer ka dito, di bo? Tumigil muna si Elaine ng split second, mukhang medyo nagulat. Naaalala mo pa ba ako? Ngumiti naman siya. Naaalala ko lahat ng customer na regular na pumupunta sa store. Narinig ko ang lahat mula sa itaas. Sumulyap si Elaine sa atek. Halatang nakaupo siya sa tabi ng bintana, kaya hindi katakataka na narinig niya ang pagtatalo naming. Kaya naman hindi katakataka na naging sensible siya. Hawak ang kape sa kamay, natawa siya. Sorry, hindi ko sinasadya na magdulot ng problema sa iyo, pero ang taong nagkataong target ay ang aking bayaw na bayaw. Kailangan kong manindigan para sa kapatid ko sa anumang oras, hindi ba dapat? Kabanata 1429. Naglabas ng mahinang ngiti ang lalaki. Mukhang natagpuan na ng ate mo ang sarili niya na isang mahusay na kapatid na babae. Okay lang naman ako, noon pa man ay ganyan na ang relasyon namin. Bumaba ang tingin ni Elaine sa relo niya. Kailangan ko nang umalis para sa trabaho. Ako muna ang mag-leave. Tumango lang ang lalaki. Nang mag-clear up ang waiter ng mga mesa, nakita niya ang employee card sa isa sa mga mesa. Sir, mukhang iniwan na ito ng ginang. Hinawakan ito ng lalaki at sinulyapan. Direktor ng J-Tech Inc., Elaine Xavier. Samantala, dumating si Madam Vanderbilt sa front desk ng Zestar at sinabing gusto niyang makita ang kanyang apo, Hector. Gayunpaman, tila nakatanggap ng notification ang mga receptionist kanina, na nagsasabing hindi si Hector sa. Nagbago ang ekspresyon ni Heidi. Paanong wala siya dito? Ito ang kumpanya ng apo ko, at ako ang lola niya. Kayong mga tao ay lahat ay walang silbi. Hayaan mo akong bumangon, at ako mismo ang maghahanap sa kanya. Napatingin sa kanya ang receptionist. Ma'am, kung patuloy kayong magdudulot ng gulo sa amin ng walang partikular na dahilan, ipapatawag ko ang seguridad.
Galit na galit si Heidi na may sasabihin sana siya, pero iyon ay nang dumating ang mga kamag-anak na nakatayo sa gilid tumigil sa kanya. Kalimutan mo na, napakaraming tao ang nanonood sa amin. Baka nagtatago sa iyo si Heki, kaya bakit hindi siya pumunta sa bahay niya at hintayin mo siya doon? Kailangan niyang umuwi sa gabi, di ba? Naramdaman ni Heidi na may katuturan ang sinabi niya, iginulong ang kanyang mga mata sa receptionist, tumalikod, at umalis. Pagkatapos ay tumawag ang receptionist sa administrative office, at sinagot ni Hector ang tawag. Matapos may i-report sa kanya ang receptionist, first ni Hector ang kanyang mga labi at ngumiti. Salamat sa kasipagan mo. Nang matapos ang tawag, lahat ng receptionist ay nagreklamo sa ngalan ni Hector. Mukhang mabait naman ang bago naming boss. Bakit siya magkakaroon ng ganyang hindi makatwirang lolo? Lumapit ang isa pang empleyado at sinabing, narinig ko na dumating ang ilan sa mga kamag-anak ng boss at tinanong ang boss na mag-ayos ng trabaho para sa kanilang mga anak na lalaki o babae, ngunit tinanggihan niya ang kanilang mga kahilingan. Kakaiba talaga ang fenomeno na ito. Bakit niya tutulungan ang mga kamag-anak na iyon? Kinuha ng ex-director ang kanyang mga kamag-anak din. At dahil dito, ang mga kamag-anak niya ang gumawa ng gulo sa kumpanya. Ako talaga matakot sa lahat ng uri ng kamag-anak ngayon. Kinagabihan, pinuntahan ni Hector si Lucy pagkatapos bumaba sa trabaho. Tumayo si Lucy sa entrance at naghintay hanggang makita niya ang kotse nito na nakaparada sa harap ng hagdan. Pagkatapos ay tumakbo siya nakangiting binuksan ang pinto ng kotse, at sumakay sa passenger seat sa harap. Dahil hindi nakataas ang bintana ng kotse, ang dalawang babaeng staff na lumabas ng building nakita ang lalaking nakaupo sa loob ng kotse at napanganga. Hindi ba? Pinsan ni Miss Vanderbilt. Pinagmamasdan ang pagmamaneho ng kotse palayo, nagulat silang lahat kung ano ang kanilang nakita. Nang matanto ni Lucy na hindi pabalik ang kotse sa Lakeview apartment kundi sa ibang lugar, siya tanong, hindi ba tayo babalik sa lugar mo? Gumanti ng ungol si Hector at tumingin sa unahan. Hindi na siguro ako makakauwi ngayong gabi. Napatingin siya kay Hector. May nangyari ba? Narinig ni Lucy ang chismis sa kumpanya na dumating ang lola ni Hector at naging dahilan ng ilang problema kanina ngayon. Hapagkamatuod, waray hiya day mo nga kahabaro mahitungaghan pamilya ni Hector. Gayunpaman, sa paghuhusga mula sa mga komento at chismis na narinig niya ngayon, maaari siyang humigit kumulang na makakuha ng isang larawan na hindi maganda ang relasyon ni Maisie sa pamilya ni Hector. Kumapit si Hector sa manibela at matagal na natahimik. Lalabas tayo para uminom ngayong gabi. Sa pagkakaalala ni Lucy, tila hindi si Hector ang mahilig uminom. Umiinom lamang siya kapag may bumabagabag sa kanya, ngunit hindi ito nagtanong ng husto at pumayag sa ideya na may ngiti. Okay, masarap na makakuha ng uminom ng beer at kumain ng ilang inihaw na skewers. Naglabas ng walang magawa ng ngiti si Hector. Mukhang mahal na mahal mo ang mga skewers. Sumagot si Lucy na may banayad na ungol at pahiwatig ng smugness sa mukha. Hindi mo ba alam ang pagkain ng inihaw na skewers at pag-inom ng beer ay ang pinakakahanga-hangang bagay na gagawin kapag ang sama ng mood mo? Ang saya ng buhay ay puro pagkain, pag-inom, at pag-enjoy sa buhay to the fullest, di ba? Kabanata 1430. Noon pa man ay masayahin na si Lucy. Hindi pa niya kailangan ng napakaraming bagay para masiyahan siya pinanabik ko en buhay. Noon pa man ay naniniwala siya na hanggat buhay at kinikilig ang isa, dapat alam nila kung paano para pahalagahan ang mga munting kontento sa buhay. Sinulyapan siya ni Hector. Matapos makilala ito, napagtanto niya na siya ay tunay na isang madaling nasiyahan na ginang. Lalo na ang kanyang mga mata na mukhang napakalinaw na tila laging may pahiwatig ng kailan awan na hindi pinapansin ang lahat distraction sa buhay. Matapos pumasok sa lipunan, noon pa man ay mahirap para sa sino man na panatilihin ang kanilang inosenteng sarili. Makikipag-ugnayan sila sa maraming iba't ibang at komplikadong tao at hindi maiiwasan na pumili ng mga katangian mula sa ang mga tao sa paligid nila at lumalaki sa isang tao na mas komplikado. Gayunman, nagawa ni Lucy na panatilihing walang dungeons ang gayong dalisay na puso matapos ang maraming taon. Gabi na ng gabi. Hindi pa rin nakikita ni Madam Vanderbilt at ng kanyang mga kamag-anak si Hector sa apartment nito. Ilang beses nila siyang sinubukang tawagan, ngunit napatay ang kanyang telepono. Kaya, wala siyang nagawa kundi tawagan si Yorick. Pagkasagot ni Yorick sa tawag, agad siyang pinagalitan ni Heidi, pero bago pa man siya matapos magsalita, ibinabana ni Yorick ang tawag. Ang duo ng mag-ama na ito ay nagsisikap na mag-alala sa akin. Unang beses na galit si Heidi sa kanyang anak at apo.
Ang dalawang kamag-anak ay naglakbay sa buong araw sa buong lungsod kasama niya. Gutom na sila at pagod pero wala pa rin silang natanggap na benepisyo sa biyaheng ito. Upang ilagay IT bluntly, ang iyong anak at apo lamang ay hindi makinig sa iyo anymore. Tama na nga, sinasabing ang mga lalaki ay magsisimulang kalimutan ang kanilang mga ugat kapag mayroon silang kapangyarihan. Heki ay isang napakalaking entrepreneur ngayon, so bakit pa niya maaalala ang pagmamahal na ipinakita mo sa kanya noong bata pa siyo? Ang mga kamag-anak ay patuloy na nagblabber, at si Heidi ay nakinig sa bawat solong salita na lumalabas sa kanilang mga bibig. Iniisip ang reaksyon ni na Hector at Yorick, nagsimula siyang mag-alala kung gagawin ng kanyang anak at apo iwan siya at kung mabubuhay pa ba siya ng maayos pagkatapos nun. Mukhang yun lang ang chance ko. Sa beach. Nakaupo sa bench sina Hector at Lucy, umiinom ng beer. Umorder ang dalawa ng inihaw na manok at ilang inihaw na skewers. Ang simoy ng dagat na nagsipilyo sa kanila ay may pahiwatig ng asin at iniwan ng kapaligiran mahalumigmig, na nagparamdam sa kapaligiran na napaka-komportable. Nakatapak si Lucy sa manipis na buhangin gamit ang kanyang mga paa at nakatitig sa walang hangganang kalangitan na walang bituin sa kanyang harapan. Ano sa tingin mo, hindi ba't ang lugar na ito ay isang partikular na pambihirang lugar? Gumanti ito ng ungol at lumingon upang tumingin sa kanya. Alam mo talaga ang bawat sulok ng lungsod. Ngumiti siya at sumagot, dahil ito ang lihim kong basehan. Saglit na natigilan si Hector. Ang lihim mong base, hip, ibinaba niya ang tingin. Tuwing nagtatalo kami ni nanay, mag-isa akong pumupunta dito at dito ko ibubuga ang lahat ng masamang nararamdaman ko dito. Tumigil si Hector sa pag-inom at tiningnan siya. Nagpunta ka dito mag-isa sa gabi. Siyempre sa araw. Nilapitan siya ni Lucy. First time ko dito sa gabi, at kasama mo ako dito. Napatawa si Hector at sa kanya niyakap ang balikat nito. Samandal siya sa dibdib nito. Hector, ako, gusto ko talagang makilala pa ang tungkol sa iyo. Ipinilig niya ang kanyang ulo at nagtanong, ano ang gusto mong malaman tungkol sa akin? Lahat ng bagay. Napatingin si Hector sa malayo at binuka ang bibig. Matapos ang mahabang panahon, dati akong masamang mansanas. Napatingin sa kanya si Lucy. Walang sino man ang nakaraan na perpekto, hindi bo. Bahagya siyang nagulat, pinahinga ang pisngi sa tuktok ng ulo nito, at mahina ang pagtawa. Okay, saka ko nasasabihin sa iyo. Sa Xavier Manor, naglakad si Elaine pababa pagkatapos maligo at tinanong ang alaga kung nakita niya ang kanyang empleyado card ngayon, pero itinanggi ng alaga na nakita niya ito. Kinurot niya ang ulo niya. Nalaman ko lang na wala akong dala na employee card pagdating ko sa trabaho kanina ngayon. Salamat sa Diyos at nagawa kong makipag-usap sa receptionist. Kung hindi, hindi ko sana kahit nakapasok sa kumpanya. Pero kung hindi ko iiwan ang card sa bahay, saan ko ito mawawala? Nang aakyat na siya, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Nag-drive si Elaine papunta sa cafe. Alas 10 na ng gabi nang dumating siya, pero bukas pa rin ang mga ilaw sa cafe, pero ang closed sign sa pinto ay naka-display na.